Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Rizal at maraming taon na po akong nakatuon sa kalusugan at kapakanan ng ating mga nakatatanda. Ngayon, nais ko pong talakayin ang isang bagay na alam kong nakaapekto sa marami sa inyo, ang mga nakakainis at masakit na pulikat sa binti, lalo na yung mga gumigising sa inyo sa gabi. Ang nangungunang dieto pagkain para maiwasan ang pulikat sa binti sa mga senior kahit sa gabi. Nagigising ka ba sa kalagitnaan ng gabi na parang naninigas sa sakit ang iyong mga binti? Hindi ka nag-iisa. Pero paano kung ang tunay na sagot ay wala sa iyong kabinet ng gamot, kundi nasa iyong hapagkainan? Ang pulikat sa binti sa mga senior ay hindi lamang simpleng abala. Ito ay maaaring tunay na masakit na kapapagod at madalas hindi lubos na nauunawaan ng mga tao kung bakit ito nangyayari. Paano kung sabihin ko sa inyo na may mga simple at masasarap na pagkain na natural na makapagpapaginhawa sa inyong mga kalamnan, makapagpapabuti sa inyong sirkulasyon, at makatutulong sa inyong mahimbing na pagtulog ng walang pulikat? Sa ating talakayan ngayon, ibubunyag natin ang nangungunang 7 pagkain na suportado ng agham na makatutulong upang maiwasan ang pulikat sa binti at mapanatiling mas malakas, mas malusog, at mas magalaw ang inyong mga binti. At ang pinakamaganda, walang kailangang reseta. Maaaring ang ilan sa mga pagkaing ito ay nasa inyong kusina na, at ang iba naman ay maaaring makagulat sa inyo. Bago tayo magsimula, nais ko sanang malaman kung saan kayo nanonood ngayon. Pakiiwan lang po ng komento sa ibaba at huwag mag-atubiling magtanong kung mayroon man kayo. At kung kayo ay masigasig sa pananatiling malusog at pakiramdam na pinakamahusay habang tumatanda, siguraduhing pindutin ang subscribe button. Ang inyong paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan ay nagsisimula dito mismo. Una, pag-usapan natin ang kamangha-manghang 1. Buto ng kalabasa. Paano nga ba ang isang kasing liit ng buto ng kalabasa ay makagagawa ng malaking pagkakaiba pagdating sa pulikat sa binti? Huwag ninyong maliitin ang kanilang laki. Ang mga buto ng kalabasa na kilala rin bilang pepitas ay isa sa pinakamayamang natural na mapagkukunan ng magnesium na inyong mahahanap. Ang isang maliit na dakok lamang, mga 1 onsa katumbas ng mga 28 na gramo, ay makapagbibigay sa inyo ng halos 40% ng magnesium na kailangan ng inyong katawan sa isang araw. Yan ang dahilan kung bakit sila ang isa sa pinakamabisang merienda laban sa pulikat na maaari ninyong kainin. Bakit ang magnesium mula sa buto ng kalabasa ay lalong nakatutulong sa mga senior? Nag-aalok ang buto ng kalabasa ng isang uri ng magnesium na mula sa halaman na madaling matunaw at magamit ng inyong katawan. Ang magnesium na ito ay tumutulong upang isaayos ang mga signal ng nerbiyos at pag-urong ng kalamnan sa inyong katawan, lalo na sa inyong mga binti. Makatutulong ba ang buto ng kalabasa sa pagpapabuti ng tulog, pati na rin sa pag-iwas sa pulikat? O kamangha-mangha kaya nila? Bukod sa magnesium, ang buto ng kalabasa ay naglalaman ng tinatawag na tryptophan. Ito ay isang amino acid na tumutulong sa inyong katawan na gumawa ng serotonin at melatonin na susi para sa mas mahusay na pagtulog. Ito ang dahilan kung bakit ang buto ng kalabasa ay partikular na nakatutulong
para sa mga taong nakararanas ng pulikat na gumigising sa kanila sa gabi o sa mga nahihirapang makatulog muli pagkatapos ng isang insidente. Mas mahusay ba ang buto ng kalabasa kaysa sa mga suplemento ng magnesium? Ang magnesium na nakukuha sa pagkain tulad ng mula sa buto ng kalabasa ay kadalasang mas madaling maabsorb ng inyong katawan at may kasama pang ibang mabubuting sustansya tulad ng zinc, malusog na taba at antioxidants. Bagamat maaaring makatulong ang mga suplemento sa ilang mga kaso, ang buto ng kalabasa ay nagbibigay ng isang balanse at natural na paraan upang mapataas ang inyong antas ng magnesium nang hindi ito nasosobrahan. Ano ang pinakamahusay na paraan upang kainin ang buto ng kalabasa upang makuha ang pinakamaraming benepisyo, upang makuha ang pinakamaraming sustansya? Piliin ang walang asin tuyong inihaw o hilaw na buto ng kalabasa. Maaari ninyo itong iwiwisik sa inyong oatmeal yogurt, mga salad, o kahit ihalo sa inyong mga smoothie. Perpekto rin itong merienda bago matulog. Ang isang kutsara lamang bago kayo matulog ay maaaring makatulong na mailayo ang mga pulikat sa binti habang tinutulungan din kayong makatulog ng mas mahimbing. Makatutulong ba ang buto ng kalabasa sa iba pang kaugnay na issue tulad ng restless legs o pangingilig? Oo, maaari sila. Hindi lamang sa kalamnan tumutulong ang magnesium. May papel din ito sa pagpapanatiling malusog ng inyong mga nerbiyos. Maaari itong maging kapaki-pakinabang para sa mga taong nakararanas ng restless leg syndrome, RLS, pangingilig, o yung pakiramdam na parang tinutusok ng karayom. Kasama ng mga anti-inflammatory na taba sa buto, maaari silang makatulong na mapawi ang iritasyon na dulot ng banayad na mga isyu sa nerbiyos. Paano gumagana ang buto ng kalabasa kasama ng iba pang mga pagkain na napag-usapan na natin? Saging abokado at spinach espinaka. Bawat isa sa mga pagkaing yon ay may natatanging naiaambag. Ang buto ng kalabasa ay nagdaragdag ng konsentradong dosis ng magnesium na nakatutulong sa pagtulog, kasama pa ang zinc at tryptophan na wala sa mataas na antas sa iba. Isipin sila bilang tagapagtrabaho sa night shift sa inyong pangkat laban sa pulikat tahimik na pinananatiling kalmado ang mga bagay habang kayo ay natutulog. Ngayon, pag-usapan naman natin ang 2. Salmon at sardinas. Ang salmon at sardinas ay puno ng omega-3 fatty acids na napatunayang nakababawas ng pamamaga sa inyong mga kalamnan at kasukasuan. Ang pamamaga na ito ay maaaring malaking dahilan ng malalang pulikat at paninigas. Ang mga isdang ito ay nagbibigay din sa inyo ng sapat na bitamina D at calcium na parehong mahalaga para mapanatiling maayos ang paggana ng inyong mga kalamnan at nerbiyos, lalo na habang tayo ay tumatanda. Paano partikular na nakatutulong ang omega-3 sa pulikat sa binti? Tumutulong ang omega-3 na bawasan ang produksyon ng mga nagpapaalab na compound sa inyong katawan na maaaring makairita sa inyong mga nerbiyos at maging sanhi ng paninigas ng inyong mga kalamnan. Para sa mga senior na nakararanas ng pulikat kasabay ng pananakit ng kasukasuan, arthritis, o pangkalahatang pananakit ng kalamnan, ang omega-3 ay nagbibigay ng dobleng benepisyo sa pamamagitan ng pagpapaginhawa sa pamamaga na nagpapalala sa pulikat at sa discomfort na naglilimita sa inyong paggalaw. Bakit lalong nakatutulong ang sardinas
para sa mga senior na may mababang antas ng calcium. Ang sardinas, lalo na kapag kinakain ninyo kasama ang kanilang malambot at nakakaing tinik, ay isa sa pinakamayamang natural na mapagkukunan ng calcium na inyong mahahanap. Mahalaga ito dahil ang calcium ay gumagana kasama ng magnesium at potassium upang payagan ang inyong mga kalamnan na umurong ng maayos. Kung walang sapat na calcium, maaaring magkamali ng signal ang inyong mga nerbiyos at maaaring manigas ang inyong mga kalamnan. Para sa mga senior na maaaring hindi hiyang sa dairy ang sardinas, ay nag-aalok ng mahusay na alternatibo para sa pagpapalakas ng buto at pagbabawas ng pulikat sa ilang kagat lamang. Ano ang papel ng bitamina D sa pag-iwas sa pulikat at paano nakatutulong ang mga isdang ito? Tumutulong ang bitamina D sa inyong katawan na maabsorb ang calcium at may mahalagang papel din ito sa kung paano gumagana ang inyong mga kalamnan at kung paano nagpapadala ng signal ang inyong mga nerbiyos. Maraming matatanda ang mababa sa bitamina D at ito ay naiugnay sa mas mataas na panghihina ng kalamnan at pulikat. Ang matatabang isda tulad ng salmon at sardinas ay kabilang sa iilang natural na mapagkukunan ng bitamina D sa pagkain na ginagawa silang mahalaga para sa mga senior na hindi gaanong nasisikatan ng araw. Maaari bang makatulong ang mga isdang ito sa mga senior na may pulikat sa araw at gabi? Oo, siguradong sigurado. Ang mga epektong anti-inflammatory ng omega-3 kasama ng suporta sa pag-regulate ng kalamnan ng calcium at bitamina D ay maaaring mag-alok ng ginhawa sa buong araw. Nakakaranas man kayo ng pulikat habang nag-eehersisyo o habang natutulog, ang mga sustansyang ito ay gumagana sa likod ng mga eksena upang mapanatiling kalmado, balanse at mahusay na napapakain ang inyong mga muscle fiber. Gaano kadalas dapat kumain ang mga senior ng salmon o sardinas upang makuha ang mga benepisyong ito? Hangarin ang mga 2 serving ng matatabang isda bawat linggo. Ang isang serving ay maaaring isang inihaw na salmon fillet o isang lata ng sardinas sa whole grain na tinapay o sa salad. Kung mahirap makakuha ng sariwang isda, ang mga frozen o dilatang version na nasa tubig o olive oil ay kasing epektibo rin. Paano kung ayaw ng isang tao sa isda? May mga alternatibo ba? Kung hindi ninyo gusto ang isda, ang mga suplemento ng fish oil ay maaaring magbigay ng katulad na mga benepisyo ng omega-3, ngunit hindi nila maibibigay ang kombinasyon ng calcium at bitamina D na natural ninyong nakukuha sa sardinas. Ang isa pang opsyon ay mga algae-based omega-3 supplements na galing sa halaman. Ngunit muli, gugustuhin ninyong ipares ang mga iyon sa mga pagkaing mayaman sa calcium tulad ng mga madahong gulay o fortified na plant-based na gatas upang makuha ang buong benepisyo na makukuha ninyo mula sa isda. Ang ating susunod na pagkain ay isang masarap at maraming gamit na pagkain. 3. Yogurt. Ang yogurt ay hindi lamang isang masarap na pagkain. Ito rin ay isang kamangha-manghang mapagkukunan ng calcium. Madali itong tunawin na ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian para sa mga matatanda na maaaring hindi nakakakuha ng sapat na calcium mula sa ibang mga pagkain tulad ng mga berdeng gulay o isda. Paano maihahambing ang yogurt sa iba pang mapagkukunan
ng calcium tulad ng sardinas o madahong gulay. Hindi tulad ng sardinas, ang yogurt ay nag-aalok ng mas magaan, mas maraming gamit na opsyon na perpekto para sa almusal, merienda o kahit bilang base para sa mga smoothie. Kung ikukumpara sa mga gulay, nagbibigay ito ng mas konsentrado at madaling maabsorb na anyo ng calcium. At narito ang isang bonus, maraming yogurt ang naglalaman din ng bitamina D na tumutulong sa inyong katawan na mas maabsorb pa ang calcium na iyon na lumilikha ng isang natural na power duo sa bawat kutsara. Maaari bang makatulong ang yogurt sa higit pa sa pulikat sa kalamnan? O maaari, ang yogurt, lalo na ang Greek yogurt, ay mayaman sa protina na tumutulong sa pagkumpuni ng inyong mga muscle fiber at panatilihin itong malakas. Ito ay talagang mahalaga para sa mga tumatandang binti. Bukod pa rito, ang yogurt ay puno ng probiotics, yung mga mabubuting bakterya na nagpapabuti sa kalusugan ng inyong bituka. Ito ay maaaring hindi direktang makatulong sa inyong katawan na mas mahusay na maabsorb ang mga sustansya kabilang ang mga mahahalagang mineral tulad ng magnesium at potassium na tumutulong na maiwasan ang pulikat. Mas mahusay ba ang Greek yogurt kaysa sa regular na yogurt? Para sa mga senior, sigurado ang Greek yogurt ay halos doble ang protina ng regular na yogurt at madalas itong may mas kaunting asukal at mas maraming potassium. Mas makapal din ito, mas creamy at madalas na mas nakabubusog na ginagawa itong isang matalinong pagpipilian para sa mga senior na nais makuha ang pinakamaraming nutrisyon habang binabantayan ang kanilang mga calorie. Dagdag pa, ang mayamang texture nito ay bagay na bagay sa iba pang mga pagkaing lumalaban sa pulikat tulad ng mga manibuto at berry. Paano naman ang mga senior na may lactose intolerance? Makikinabang pa rin ba sila sa yogurt? Maraming tao na lactose intolerant ang kaya pa rin kumain ng Greek yogurt o lactose-free na yogurt dahil mas kaunti ang lactose nito at madalas na mas magaan sa tiyan. Mayroon ding mahuhusay na plant-based na yogurt na gawa sa almond niyog o soy milk na pinatibay ng calcium at bitamina D upang mabigyan kayo ng katulad na mga benepisyong sumusuporta sa kalamnan. Paano makatutulong ang yogurt sa pulikat sa binti sa gabi? Ang calcium ay may direktang papel sa pagpapakalma ng excitability ng kalamnan, lalo na kapag kayo ay nagpapahinga. Ang pagkain ng maliit na serving ng yogurt sa gabi, marahil kasama ng ilang mga topping na mayaman sa magnesium tulad ng buto ng kalabasa o almonds, ay maaaring makatulong na ma-relax ang inyong mga kalamnan at nervous system na ginagawang mas madaling makatulog at manatiling walang pulikat sa buong gabi. Sunod naman, meron tayong pangunahing pagkain sa almusal. Itlog. Ang mga itlog ay madalas na pinupuri dahil sa kanilang mataas na kalidad na protina. Ngunit pagdating sa pag-iwas sa pulikat sa binti, ang kanilang tunay na lakas ay nasa kanilang nilalaman na bitamina B12. Ang mahalagang bitamina na ito ay may pangunahing papel sa kung paano gumagana ang inyong mga nerbiyos at sa produksyon ng mga pulang selula ng dugo. Pareho itong kritikal para sa paghahatid ng oxygen at pagkontrol sa paggalaw ng inyong kalamnan. Kung walang sapat na beta-3, maaaring magkamali ng pag-andar ang inyong mga kalamnan
maaaring mangilig ang inyong mga nerbiyos at mas madalas mangyari ang pulikat lalo na sa gabi. Paano sinusuportahan ng bitamina B12 ang kalusugan ng nerbiyos at kalamnan? Tumutulong ang bitamina B12 na mapanatili ang proteksyon na balot sa paligid ng inyong mga nerbiyos. Tinitiyak na ang mga signal sa pagitan ng inyong utak at ng inyong mga kalamnan ay naipapadala ng maayos. Ang mga senior ay mas mataas ang panganib sa kakulangan sa bitamina B12 dahil ang kanilang mga katawan ay madalas na hindi ito naa-absorb ng kasing husay ng dati. Ang mga itlog ay nagbibigay ng isang maginhawa at banayad na paraan upang makuha ang mahalagang sustansyang ito. Sapat na ba ang puti ng itlog o kailangan mo rin ng pula ng itlog? Depende iyan sa inyong mga layunin sa kalusugan. Ang puti ng itlog ay mayaman sa protina at walang kolesterol na ginagawa itong isang opsyon na mabuti sa puso para sa mga senior na nagbabantay sa kanilang kolesterol. Gayunpaman, ang bitamina B, bitamina D at malusog na taba ay pangunahing matatagpuan sa pula ng itlog. Para sa mga nababahala tungkol sa kolesterol, ang isang balanseng diskarte tulad ng pagkain ng isang buong itlog kasama ng ilang dagdag na puti ng itlog ay maaaring magbigay sa inyo ng pinakamahusay sa parehong mundo. Suporta sa kalamnan ng hindi nasosobrahan sa kolesterol. Maaari bang makatulong ang mga itlog sa paggaling ng kalamnan pagkatapos ng pisikal na aktibidad o physical therapy? Siguradong sigurado ang mga itlog ay itinuturing na kumpletong protina. Ibig sabihin, naglalaman sila ng lahat ng 9 na mahahalagang amino acid na kailangan ng inyong katawan upang kumpunihin at muling buuin ang kalamnan. Naglalakad man kayo, nag-uunat o nakikipagtulungan sa isang physical therapist upang mapawi ang paninigas o panghihina, ang mga itlog ay nagbibigay ng mga building block na kailangan ng inyong mga kalamnan upang gumaling, lumakas at labanan ang pulikat. Paano nakikinabang ang mga itlog sa mga senior na nakararanas din ng pagkapagod o mga issue sa balanse? Ang pagkapagod at hindi magandang balanse ay madalas na nagmumula sa panghihina ng kalamnan, mababang metabolismo ng enerhiya o kakulangan sa bitamina. Ang mga itlog ay nag-aalok ng malinis at mahusay na mapagkukunan ng enerhiya na may protina at bitamina D na maaaring makatulong na patatagin ang inyong mga antas ng enerhiya at suportahan ang mas mahusay na koordinasyon. Kasama ng mga pagkain tulad ng yogurt o espinaka, gumagawa sila ng isang masustansyang almusal na nagpapalakas sa inyong mga kalamnan at sa inyong nervous system. Ano ang pinakamalusog na paraan para sa mga senior na maghanda at kumain ng mga itlog? Manatili sa banayad na mga paraan ng pagluluto tulad ng pagpapakulo, poaching o bahagyang pagbascramble gamit ang kaunting langis ng oliba. Subukang iwasan ang pagprito nito sa mantikilya o ipares ito sa mga pagkaing mataas sa sodium tulad ng bacon o sausage. Ang mga itlog ay napakasarap ding kasama ng iba pang mga pagkaing lumalaban sa pulikat tulad ng espinaka, kamote na mayaman sa magnesium, mga pagkaing mayaman sa potassium o whole grain na tinapay para sa dagdag na hibla at mga bitamina B. Ang ating susunod na inumin ay isang natural na hydrator. 5. Tubig ng niyog. Ang
Ang tubig ng niyog ay madalas na tinatawag na sports drink ng kalikasan at may magandang dahilan. Ito ay natural na mayaman sa mga electrolyte tulad ng potassium, magnesium, sodium at calcium na lahat ay mahalaga para sa tamang pag-urong ng inyong mga kalamnan at para manatiling mahusay na hydrated. Ito ay lalong nakatutulong para sa mga senior na nakararanas ng pulikat dahil sila ay dehydrated, may mababang antas ng mineral o nakararanas ng mga side effect mula sa mga gamot. Paano maihahambing ang tubig ng niyog sa ordinaryong tubig or sports drink para sa hydration? Bagamat ang ordinaryong tubig ay talagang mahalaga para sa hydration, wala itong nilalaman na electrolyte na kailangan upang tunay na suportahan ang pag-andar ng inyong kalamnan. Sa kabilang banda, maraming komersyal na sports drink ang may dagdag na asukal artipisyal na pampalasa o mataas na dami ng sodium na hindi mainam para sa mga matatanda, lalo na sa mga may alta presyon. Ang tubig ng niyog ay nagbibigay ng mas malinis, mas mababang asukal na alternatibo na nag-hydrate sa inyo at nagpupuno ng mga mahahalagang mineral na iyon ng natural. Ang potassium ba ang pangunahing mineral na lumalaban sa pulikat sa tubig ng niyog? Oo, malaki ang papel nito, ngunit hindi lamang ito ang nag-iisa. Ang isang tasa ng tubig ng niyog ay naglalaman ng humigit kumulang 600 milligrams ng potassium na higit pa sa makukuha ninyo sa isang saging. Ang tubig ng niyog ay nagbibigay din sa inyo ng magnesium at maliit na halaga ng calcium at sodium na lumilikha ng isang balanseng timpla ng mineral na maaaring targetin ang maraming sanhi ng pulikat sa binti. Maaari bang makatulong ang tubig ng niyog sa pulikat na dulot ng mga gamot tulad ng diuretics? Siguradong sigurado. Maraming senior ang umiinom ng diuretics upang makatulong sa pamamahala ng alta presyon o mga kondisyon sa puso. Ang mga gamot na ito ay madalas na humahantong sa pagkawala ng mga electrolyte partikular na ang potassium at magnesium na maaaring mag-trigger ng madalas na pulikat. Ang tubig ng niyog ay nag-aalok ng banayad at epektibong paraan upang mapunan ang mga nawalang electrolyte na iyon nang hindi nalulula ang inyong sistema. Kailan ang pinakamahusay na oras upang uminom ng tubig ng niyog para sa pag-iwas sa pulikat sa binti? Ang tubig ng niyog ay maaaring makatulong pareho sa araw at bago kayo matulog. Ang pag-inom ng isang baso pagkatapos ng ilang magaang pisikal na aktibidad o sa gabi ay maaaring makatulong na muling kargahan ang inyong mga antas ng electrolyte at maiwasan ang mga pulikat sa gabi. Ito rin ay isang matalinong pagpipilian upang muling mag-hydrate pagkatapos ninyong pagpawisan o kung umiinom kayo ng mga gamot na nagdudulot sa inyo na mas maraming mawalan ng likido. Mayroon bang anumang pag-iingat para sa mga senior kapag regular na umiinom ng tubig ng niyog o bagamat ang tubig ng niyog ay karaniwang ligtas, mataas ito sa potassium. Kaya ang mga senior na may malalang sakit sa bato o ilang partikular na kondisyon sa puso ay dapat makipag-usap sa kanilang doktor bago ito inumin araw-araw. Mahalaga rin na pumili ng mga uri na walang dagdag na asukal upang maiwasan
ang sobrang asukal. Ang ating susunod na pagkain ay isang halamang ugat na puno ng kabutihan. Sex, kamote. Ang kamote ay isang tunay na hiyas sa nutrisyon. Nag-aalok ito ng kamangha-manghang trio ng mga mineral na panlaban sa pulikat, potassium, magnesium at calcium, lahat sa isang masarap at mayamang hibla na pakete. Ang balanseng ito ay ginagawa itong isang mainam na pagpipilian para sa mga senior na kailangang natural na mapunan ang kanilang mga electrolyte nang hindi kinakailangang umasa sa mga suplemento o sobrang naprosesong pagkain. Isipin ang kamote bilang natural na mineral multivitamin ng kalikasan. Ihurnuman ninyo ito, durugin o i-roast. Paano maihahambing ang kamote sa saging sa nilalaman ng potassium? Nakakagulat, ang kamote ay madalas na may kasing dami o higit pang potassium kaysa sa saging. Depende sa laki nito at kung paano ninyo ito inihahanda. Ang isang katamtamang laki ng kamote ay maaaring maglaman ng mahigit 500 milligrams ng potassium. Dagdag pa, ang kamote ay may dagdag na benepisyo ng mas mabagal matunaw na carbohydrates na tumutulong na mapanatiling mas matatag ang inyong mga antas ng asukal sa dugo. Isang bagay na lalong mahalaga para sa mga senior, particular sa mga may diabetes. Nakatutulong ba ang kamote na bawasan ang pamamaga na maaaring magdulot o magpalala ng pulikat? Oo, nakatutulong ito. Ang kamote ay mayaman sa mga antioxidant tulad ng beta-carotene at vitamina C na tumutulong na bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa inyong mga kalamnan at kasukasuan. Ito ay maaaring partikular na makatulong para sa mga senior na nakararanas ng pulikat kasabay ng arthritis, paninigas o pangkalahatang pananakit ng kalamnan na dulot ng edad. Kaya habang ang magnesium ay tumutulong na pakalmahin ang mismong kalamnan, ang mga antioxidant na ito ay gumagana upang pakalmahin ang pamamaga na maaaring nasa likod ng mga pulikat. Kailan ang pinakamahusay na oras upang isama ang kamote sa inyong meal plan para sa suporta sa kalamnan? Ang kamote ay hindi kapanipaniwalang maraming gamit at maaaring kainin anumang oras ng araw. Ito ay lalong nakatutulong sa hapunan kung saan ang kanilang mga complex carbs at mga mineral na nagpapaginhawa sa kalamnan ay maaaring makatulong na mabawasan ang pulikat sa gabi at suportahan ang mas mahusay na pagtulog. Ang pagpapares nito sa isang mapagkukunan ng protina tulad ng mga itlog o isda ay maaaring lumikha ng isang kumpletong pagkain na lumalaban sa pulikat. Mayroon bang anumang partikular na paraan ng pagluluto na pinakamahusay na nagpapanatili ng kanilang mga sustansyang panlaban sa pulikat? Oo, ang pagbe-bake o pag-i-steam ng kamote ay tumutulong sa kanila na mapanatili ang pinakamaraming sustansya, lalo na ang potassium at vitamina C. Ang pagpapakulo nito ay maaaring maging sanhi ng pagkatas ng ilan sa mga mineral sa tubig. Kaya kung pakukuluan ninyo ito, isaalang-alang ang paggamit ng pinagpakuluang tubig sa mga sabaw o nilaga. Para sa dagdag na tulong laban sa pulikat, budburan ang inyong nilutong kamote ng kaunting cinnamon at isang kutsarang Greek yogurt. Isang perpektong timpla ng potassium, calcium at protina. Sa wakas, meron tayong malutong at kasiyasyang merienda.
7. Almonds. Ano ang nagpapatingkad sa almonds mula sa iba pang mga pagkaing mayaman sa magnesium tulad ng espinaka o mga buto, hindi tulad ng mga madahong gulay o buto ng kalabasa? Ang almonds ay nagdadala ng isang tunay na balanseng profile ng sustansya sa mesa. Bukod sa magnesium, naglalaman ito ng bitamina A, malusog na monounsaturated fats, protina mula sa halaman at kahit kaunting calcium. Lahat ng mga bagay na ito ay nagtutulungan upang suportahan ang paggaling ng kalamnan, bawasan ang pamamaga, at itaguyod ang mas mahusay na sirkulasyon. Sila rin ay shelf-stable, hindi madaling masira, na ginagawa silang perpekto at madaling opsyon para sa mga abalang senior na nangangailangan ng simple at malusog na merienda. Paano sinusuportahan ng bitamina A ang kalusugan ng binti at kalamnan? Ang bitamina A ay isang makapangyarihang antioxidant na tumutulong na protektahan ang inyong mga selula ng kalamnan mula sa pinsala, na lalong mahalaga para sa mga tumatandang kalamnan na maaaring mas madaling kapitan ng pamamaga at pagkapagod. Tumutulong din ito sa pagsuporta sa malusog na daloy ng dugo na mahalaga para sa paghahatid ng oxygen at mga sustansya sa inyong mga kalamnan, na binabawasan ang panganib ng mga spasm at pulikat. Maaari bang makatulong ang almonds sa pulikat sa araw at gabi? Oo, maaari sila. Ang almonds ay nagbibigay ng isang matatag na mapagkukunan ng mabagal matunaw na enerhiya at mga mineral na tumutulong na i-regulate ang pag-andar ng inyong kalamnan sa buong orasan. Ang isang maliit na dakok bilang merienda sa kalagitnaan ng hapon ay maaaring makatulong na maiwasan ang mga pulikat na maaaring mangyari habang nag-ehersisyo. Ang ilang almonds bago matulog, marahil ipinares sa ilang yogurt o isang piraso ng prutas, ay maaaring suportahan ang pagre-relax ng kalamnan sa magdamag, lalo na para sa mga madalas makaranas ng pulikat sa binti sa gabi. Ang mga inihaw na almonds ba ay kasing epektibo ng hilaw na almonds para sa pag-iwas sa pulikat? Parehong may kani-kanilang benepisyo. Ang hilaw o tuyong inihaw, walang asin na almonds ay nagpapanatili ng karamihan sa kanilang mga sustansya at mainam para sa kalusugan ng puso at pag-iwas sa pulikat. Gayunpaman, ang mga may asin o inihaw sa langis na uri ay maaaring may dagdag na sodium o hindi malusog na taba, na maaaring aktwal na sumalungat sa mga benepisyo, lalo na para sa mga senior na may alta presyon. Kaya pagdating sa almonds, ang mas simple ay karaniwang mas mahusay. Gaano karaming almonds ang dapat kainin ng isang senior upang makuha ang mga benepisyo ng hindi nasosobrahan? Ang isang maliit na dakok, mga 10 hanggang 15 almonds bawat araw, ay karaniwang sapat na upang magbigay ng magandang tulong ng magnesium at malusog na taba nang hindi nagdaragdag ng masyadong maraming calorie. Kung nababahala kayo tungkol sa kontrol sa proportion, subukang ihanda na ang inyong almonds sa maliliit na bag na pangmeryenda o idagdag ito sa inyong mga smoothie salad o oatmeal. Konklusyon: nakarating na kayo sa dulo ng buong listahan. Keto, makapangyarihang pagkain, bawat isa ay may kanya-kanyang natatanging papel sa laban kontra pulikat sa binti. Mula sa mabilis na bigay na potassium ng saging hanggang sa tuloy-tuloy na daloy ng magnesium at suportang antioxidant ng almonds, hindi lamang ito listahan ng mga pagkain.
Ito ay isang strategiya para sa mas magandang pakiramdam. Bigyan natin ng sandali upang pag-isipan ang mas malawak na larawan. Ang pulikat sa binti ay madalas na hindi lamang basta nangyayari. Madalas ito ay paraan ng inyong katawan upang magpadala sa inyo ng senyales. Isang pulang bandila na nagsasabing maaaring mayroong ilang hindi balanseng sustansya, dehydration, hindi magandang sirkulasyon o pamamaga na nangyayari. Ang magandang bagay tungkol sa listahang ito ay hindi ito umaasa sa mga tableta o mabilisang lunas. Binibigyan kayo nito ng kapangyarihan na natural na maiwasan ang mga pulikat na ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyong katawan ng nutrisyon na tunay nitong kailangan. Bawat isa sa mga pagkaing ito ay gumaganap ng mahalagang bahagi, ngunit kapag isinama ninyo sila sa inyong dieta ng magkakasama, nagiging tunay silang epektibo solusyong nakabatay sa pagkain sa isa sa pinakakaraniwan at nakakainis na mga isyu na kinakaharap ng mga senior. At iyan ang ating nangungunang hitong listahan. Ngayon bilang inyong doktor, si Dr. Jose Rizal, nais ko kayong iwanan ng isang mahalagang aral sa buhay. Pakinggan ang inyong katawan. Ang mga maliliit na sakit at kirot na iyan, tulad ng pulikat sa binti, ay madalas na paraan ng inyong katawan upang sabihin sa inyo ang isang bagay. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa inyong kinakain at paggawa ng maliliit, pare-parehong pagbabago, makakagawa kayo ng malaking pagkakaiba sa inyong pakiramdam. Hindi pa huli ang lahat. Para alagaan ang inyong sarili at kontrolin ang inyong kalusugan. Kung nahanap ninyong nakatutulong ang video na ito, mangyaring tandaan na pindutin ang like button. Talagang nakatutulong ito sa amin na magdala sa inyo ng mas maraming mahalagang nilalaman. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa amin ang inyong mga iniisip, anumang mga katanungan na mayroon kayo o kung anong mga paksa sa kalusugan ang nais ninyong talakayin namin sa susunod. Palagi kaming natutuwang makarinig mula sa inyo. At syempre, pindutin ang subscribe button na iyon at i-on ang mga notification para hindi kayo mahuli sa aming mga pinakabagong tip at kaalaman sa kalusugan. Manatiling may kaalaman, manatiling malusog, at mangyaring ibahagi ito sa sinuman sa inyong mga kamag-anak o kaibigan na maaaring nahihirapan sa pulikat sa binti. Magkita-kita tayo sa susunod na video.